So, noong 15th century, talagang naisip ng mga Europeans na nakadiskubre sila ng miracle cure. Naniwala sila na ang remedyong ito ay kayang gamutin ang epilepsy, hemorrhage, bruising, nausea, at, well, halos lahat ng medical problem na may isip mo. Itong brown powder na to, hinihalo ito ng mga tao sa inumin, ginagawang iba pa, o kinakain lang ng direkta. Tinatawag itong mumia, at ginawa talaga ito sa pamamagitan ng pagdurog ng mummified human flesh. Ang salitang cannibal ay nagmula pa noong panahon ni Christopher Columbus. Sa katunayan, posibleng si Columbus mismo ang nakaisip nito pagkatapos lumapag sa isla ng Guadalupe. Ang kanyang unang reports sa Reyna ng Spain ay naglalarawan sa mga katutubo bilang friendly at peaceful. Pero, binanggit din niya ang mga kwento tungkol sa isang grupo na tinatawag na The Caribs, na, ayon sa kanya, nagsasagawa ng marahas na raids at niluluto at kinakain ang kanilang mga bilanggo bilang tugon. Si Queen Isabella, well, pinayagan niya ang paghuli at pag-alipin sa sinumang kumakain ng human flesh. At nang hindi nakita sa isla ang ginto na hinahanap ni Columbus, sinimulan niyang tawaging Caribbean ang sinumang lumaban sa kanyang pagnanakaw at pagkidnap. Somewhere along the way, ang salitang Carib ay naging cannabis, at pagkatapos ay naging cannibal. Una itong ginamit ng mga colonizers para, i-dehumanize ang mga indigenous people. Ngayon, ang term na ito ay ginagamit para sa sinumang kumakain ng human flesh, pero nagmula talaga ito sa isang account na hindi naman based sa solid evidence. Still, ang cannibalism ay mayroon talagang real at mas complex na history kaysa sa iniisip ng karamihan. Alam mo, nagkaroon talaga ito ng iba't ibang forms minsan. Tulad ng mumia, hindi nga ito kasama ang recognizable parts ng human body. At well, ang mga dahilan para sa cannibalistic practices ay nag-iba-iba rin across cultures and time periods. May ebidensya ng survival cannibalism, lalo na kapag ang mga tao ay dumadaan sa isang famine, siege o ilang ill-fated expedition. Kailangan nilang gumawa ng imposibleng desisyon na ito, either kainin ang mga katawan ng patay o, well, mamatay sa gutom. Pero, naging quite common din para sa mga kultura na, i-normalize ang ilang form ng pagkain ng human flesh under ordinary circumstances. Madalas, dahil sa false accounts, tulad ng kay Columbus. Mahirap talagang sabihin kung gaano ka-common ang cultural cannibalism, pero mayroon pa ring ilang examples ng accepted cannibalistic practices mula sa loob ng mga kultura na nagsasagawa nito. Tingnan mo lang ang medicinal cannibalism sa Europe noong panahon ni Columbus, simula sa 15th century. So, ang demand para sa mumia ay talagang tumaas noong una. Ang mga ninakaw na mummy mula sa Egypt ang nag-supply sa mumia craze, pero di nagtagal, ang demand ay masyadong malaki para masustain ng Egyptian mumia lang. Ang mga opportunist ay nagsimulang magnakaw ng mga katawan mula sa European cemeteries para gawing mumia para sa paggamit ng mummy. Ito ay nagpatuloy sa loob ng daan-daang taon. Nakalista pa ito sa Merck Index na isang popular na medical encyclopedia hanggang sa 20th century. At ang giniling na mummy ay malayo sa tanging remedyo na gawa sa human flesh na common sa buong Europe. Ang dugo, sa liquid o powdered form, ay ginamit para gamutin ang epilepsy. Habang, get this, human liver gallstones oil distilled mula sa human brains at pulverized hearts ay popular din na medical concoctions. So sa China, ang written record ng socially accepted cannibalism ay nagmula pa halos 2,000 taon. Isang partikular na common form ng cannibalism, maniwala ka man o hindi, ay filial cannibalism, kung saan ang mga adult sons at daughters ay mag-aalok ng isang piraso ng kanilang sariling laman sa kanilang mga magulang. So ito ay karaniwang inaalok bilang huling pagtatangka upang gamutin ang isang may sakit na magulang at hindi naman ito nakamamatay sa kanilang offspring. Kadalasan ay kasama dito ang laman mula sa hita o, mas bihira, isang daliri. Ang cannibalistic funerary rites ay, isa pang form ng culturally sanctioned cannibalism.
Marahil ang pinakamahusay na kilalang halimbawa ay nagmula sa mga Foray people ng New Guinea hanggang sa kalagitnaan ng 20th century. Ang mga miyembro ng komunidad ay, kung posible, ipapaalam ang kanilang funerary preferences in advance. Minsan ay humihiling na magtipon ang mga miyembro ng pamilya upang ubusin ang katawan pagkatapos ng kamatayan. Ang problema, tragically, kahit na pinarangalan ng mga ritual na ito ang namatay, nagpakalat din sila ng isang nakamatay na sakit na kilala bilang kuru sa komunidad. Sa pagitan ng mga fictionalized stories, verifiable practices, at honestly, ang malalaking gaps na umiiral pa rin sa ating kaalaman, walang iisang history. Pero alam natin na ang mga tao ay kumakain ng isa't isa, nagvo-volunteer na kainin, at inaakusahan ng iba ng pagkain ng tao sa loob ng milenya.